Muli, magandang umaga sa atin lahat. Good morning. Good morning. Yan. At good morning din sa mga kapatiran na natin na nandyan sa online at kasama natin na sumasamba sa ating Diyos. Kasama na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. So, gusto ko na pong batiin, si Kuya Bien at si Ate Annabel sa Laguna, kay Ate Sinta, kay Ate Vicky na nasa States, at maging si Melissa Marquez. Kasama natin ngayon na hopefully ay matapos niya pati ang preaching. At ganun din ang mga si Weng na nasa Singapore, si Pau na nasa pangarap lang dahil sa hindi nakarating ngayon at may dinaramdam, maging si Akisha, si Irene, at si Jerry na nandyan lang sa kabila, At salamat pa rin, nakakadalo pa siya dahil sa, syempre, pagod yung taong yun, puyat. At maging si Joshua sa Baguio, okay, yung anak po ni Kuya Larry Ballesteros nung pumunta dito dati. Yan. Welcome sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagsubaybay. At maging sa mga iba pang manunood ng ating replays kasi meron pong mga napapansin ako ng mga estudyante ko na talagang tuloy-tuloy silang nakikinig sa ating replay nga lang kasi kasabay ng kanilang service. Welcome po at salamat po sa inyong pagsama sa amin sa pananambahan at maging sa pag-aaral ng kanyang salita. Kuminsan yun ang pumapasok sa isip ko bakit nga ba tayo dumadalo sa isang church? Kasi, hindi naman po sa pero marami ako nakikita ngayon sa mga post sa Facebook na ang church daw ay hospital. Hindi naman natin maalis na maging hospital. Dahil isang linggo na nasa labas ang mga tao, tapos gusto nilang magamot ang anumang pain o hurt na naranasan nila sa buhay, mga kasakitan, at pagkatapos aattend ng church. Yan. Kaya pagdating ng linggo, mapapalakas muli sila kasi nagamot yung kanilang mga pangangailangan. But then, niisip ko, hospital nga lang ba talaga ang church? Okay, para sa mga sugatan? Yes, alam ko na marami sa atin ang sugatan. Maging si pastor, hindi naiiwasan na masugatan din within the week. Yeah, at nakakaramdam din tayo ng kagalingan mula sa mga hurt and pains natin dahil sa ating pananambahan na bibigyan tayo ng comfort ng ating Diyos sa kanyang presence. Pero hindi lang po sana sa hospital natin ikukumpara. Yeah, pwede po natin ikumpara yon. Pero hindi lang sana sa hospital. Wag naman sana yung ibang comparison na parang ang church daw ay parang entertainment theater. Punta tayo dun sa church kasi malamig doon. At saka ang ganda ng tugtugan nila. Ang sarap ng sayawan nila. Okay, mapapainda ka talaga. Parang entertainment na lang. Sana wag naman ganun. O kaya katulad ng iba na parang gutom ang espiritu ko. Kaya kailangan makakain ako. So, punta tayo sa church, parang restaurant. Yan. Gutom tayo, kakain. Punta tayo doon. Yan, makikinig tayo, pakakainin tayo ni pastor ng salita ng Diyos. At pagkatapos, saka tayo magbigay ng tithes. Pagka hindi masarap ang pakain ni pastor, wag ka nang mag-tithes. Kaya inuuna natin ang tithes para walang bawi na. Pero sana hindi lang natin doon ikukumpara. Kung tutusin ng Bible, kinumpara ang church sa isang temple, na ibig sabihin, dapat sambahin. Andun ang pagsamba. Kinumpara din sa body of Christ. Yun ang tatlong comparison ng Bible sa church, Body of Christ, katawan ni Kristo, na ang bawat sa atin ay may bahagi. Okay? Si Kristo ang pinakaulo, pero maaring ang isa sa atin, ang bibig, ang kamay, ang paa. Okay? At kinumpara din ng Bible, ang church, sa isang family o household. Sa tatlong comparisons po dito pinakita ng Biblia kung ano ang church, A temple with reverence,
of the body of Christ, which each uh, roles and responsibilities. May kanya-kanya tayong role sa church. And as a family, which indicates the relationship. Sana makita natin na maayos ang relationship natin sa isa't isa. Pero yung latest na narinig ko, at ito nakita na rin siguro ninyo, no? Na ang isang church ay pwede natin ikumpara sa isang military camp. Alam niyo yung military camp? Doon nagpupuntahan yung mga sundalo para matrain. Para matrain. Dahil pag lumabas sila sa mundo, gera. Okay? At tayo, ganun din ang nangyayari sa atin. Dito, natitrain tayo ng salita ng Diyos upang pagharap natin sa mundo na punong-puno ng tukso, punong-puno ng ridicule, punong-puno ng pakikibaka, ay nakagayak tayo. Okay? Armado tayo. Malakas tayo. Kaya nating harapin itong mga pagsubok, tukso at kung anuman ang haharapin natin sa mundo. So parang military camp. At itong huling mga pangangaral natin ay naikukumpara ko na ang ating Panginoong Yesus, pagkatapos niya, sa tagal-tagal po ng ating pangangaral, pagkatapos niyang ipakilala na siya kung sino siya, pagkatapos na niyang magturo kung ano ang patungkol sa paghahari ng Diyos, tinitrain na niya yung kanyang mga alagad dahil malapit na siya sa mga panahon ito na patayin ng mga Hudyo. Kaya tinitrain na niya, haharap kayo sa mundo. Ito ngayon ang gagawin ninyo. Okay? Sigurado, kayo rin ay papapatay, kayo rin ay susubukan, kayo rin ay pahirapan, kaya ito dapat ninyong gawin. So, nandun na yung training ng ating Panginoon sa kanila. At, makikita natin na part ng training na yon ay yung ating pag-uugali. Kasi kahit naman ang mga military, pagka lumabas yan, hindi lang patungkol sa armaments or sa militaristic tactics ang bibigay sa kanila, kundi pati attitude. Na yung kasama mo, tutulungan mo, at itutuwid mo kung kinakailangan. So, ganun din po ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang mga alagad nung araw. Tinitrain niya kung paano sila mamumuhay bilang kanyang mga alagad talaga. So, simulan natin ito doon sa mga talatang, "He who is not with me is against me." At pagkatapos, kinumpara na niya yung pag-uugali ng mga Pharisees, na huwag kayong tumulad sa kanila. Yun ang napag-aralan natin nakaraang linggo, ng pagiging hipokrito. So, 3 linggo, na pinag-aralan natin ang mga patungkol sa hypocrisy. Ngayon, may panibagong pagtuturo ang ating Diyos kung paano tayo haharap sa mundo. At tayo ay dapat hindi matukso sa tukso, sa ibinibigay ng mundong ito, na baka mamaya, hindi tayo mapunta na sa Panginoon dahil susunod tayo sa sanlibutan. Kaya again, this time, mga anak, mga kapatid, mga magulang, ihanda natin ang ating sarili, kasi makikinig na naman tayo sa panibagong training sa atin ng Diyos kung paano tayo harap sa mundong ito. Okay? Kaya nga po, buksan natin ngayon ang ating mga Bibles sa Luke chapter 12, verses 13 to 21. At ito po yung mga sumunod na talata mula nung ating pinag-aralan, yung pag-iwas sa pagiging hipokrito. Okay? So, hilingan ko po ang lahat sa Luke chapter 12, verse 13 to 21. Ito pong karugtong na kwento, Susundan po natin kasi yung chronologically, as much as possible, yung kwento po sa Biblia na kinover ng 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Luke 12, 13 to 21. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." And Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions." And he told them this parable. The ground of a certain rich man produced a good crop. And he thought to himself, "What shall I do?
I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with anyone who stores up things for himself but is not rich toward God. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa iyong pagkilos sa aming mga buhay, sa pagtatagpo mo po ng aming pangangailangan, sa pagtutuwid mo po ng aming mga pag-uugali. Dahil alam namin, Panginoon, nais mo na kapag kami ay lumabas na sa sanlibutan, kami ay handa at armado ng iyong salita, ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya, ng iyong kalooban upang magampanan po namin ang aming tungkulin. At gusto mo rin, Panginoon, na maging handa kami sa muli mong pagbabalik. Nadatnan mo nga kami na nasa side mo. Kaya, Panginoon, salamat po sa mga salitang ito na amin pong mapapakinggan ngayong umaga upang nang sa ganon, ito ay maging sandata namin, panlaban sa anumang pagsubok o tukso na maaring dumating sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Ito po dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Okay? Kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon na yumaman, so yung pagyaman, di lang naman sa loto yan, ha? Kasi, di ba, minsan, yung iba, kaya para mapabilis ang yaman, taya ng taya sa loto, no? Sino po tumataya sa loto dito? Ay, huwag na kayo magtaas ng kamay, baka, kasi meron po akong 3 numerong inaalagaan, Kayo magdagdag ng 3. Pero pag tumama pa ko yan ng milyones, hati tayo kasi 3 yung sa akin dun, Meron akong isang kaopisina na ganun, no? Says, ilang taon ka na? Tagal na. Tumatay loto. Ilang taon na ka? Tagal na. Mga magkano na kaya na ano mo, no? Nailabas mo. Huwag mo nang tanungin dahil sigurado malaki. Hindi nga. Ay, nagpas 100 na. 100,000? Talaga? Oo. Alam mo, meron akong 3 numero, talaga? Bigay mo sa akin. Sabi, sige, bibigay ko sa'yo. Ikaw mag-provide ng 3, ha? Oo naman. Pero sabi ko, pag tumama, hati tayo, ha? Tumahimik, Wag na lang. Wag na lang. Gusto talaga pag tumama sa kanya lahat, no? Hindi, true to life yun, ha? Nung ako'y nag-opisina pa, no? Grabe yung kwentong yun. Pero kung tayo mabibigyan ng pagkakataon na yumaman, hindi lang sa loto, sa pagtsatsaga, sa sariling pagtsatsaga, tayo yumaman. Kasi marami ring ibang pagkakataon para yumaman ng isang tao, bukod sa pagtama sa loto, Lalo ni mga kababaihan. Mag-asawa ka ng lalaki na may 4 na katangiang M. Ayan. Ano nga ba yan? Matandang, mayaman, na madali nang mamatay. Yan. Sigurado, yaman ka yan, ano? Okay? Pero, halimbawa, pamanahan ka. Ayun, di ba? Biglang yaman ka din, ano? Hindi mo inaasahan. Meron ka palang kapag-anak na napakagalante at hindi mo... Tapos, biglang, nung mamamatay siya, bigla kang pinamanahan lahat. Abay, biglang yaman ka, no? Kung tayo ay biglang yaman, bukod sa mga sinabi ko, nagtiyaga naman talaga tayo. Yumaman tayo. At talagang lumaki ang ating kapirahan. Okay, lahat. Marami tayong mga possessions na. Anong gagawin nyo? Ipaghahati sa iba.
Ay, pamamahagi sa iba. Naku, mother ha, pipila ako dun ha. Pipila ako doon, ha? Pero sino pa ang gustong mag-isip kung ano ang gagawin ninyo? Kung sakasali, meron akong isang dating kwentong narinig, no? Tinanong yung ganon, anong gagawin mo? Hindi pa po ako, parang hindi ko pa po maisip, Sabi nung, yung pala, yung nagtatanong, mayaman, na naghahanap ng mabibigyan niya ng milyon. Nung tinanong siya, anong gagawin mo? Bigla ka naging milyonaryo ngayon. Hindi ko pa po naiisip O sige, sa iba ko na lang ibibigay ito, yung may isip na. Kaya nga, maganda makapag-isip. Ano kaya ang gagawin natin? Kung, alam mo, naging milyonaryo tayo. Anong gagawin nyo? Paparenovate na bahay. Ako po, may narinig magbabayad ng utang. Di ba? Pwede, no? Okay? Siguro yung iba, mag-iipon para sa kinabukasan ng aking anak. Yan. Di ba? Ipupunin ko yan para sa kinabukasan ng aking mga anak. Okay? So marami tayo talagang makikitang dahilan. Alam niyo po, yung tanong kong yan ay meron pong isang video clip, no? Fiddler on the Roof. Madalas ko pong ginagamit itong pelikulang ito pag ako'y nagtuturo sa mga seminaries. Kasi talaga nag-i-enjoy ako sa... napanood niyo na to, yung traditions. Naalala niyo yun, nung nag-introduce ako ng tradition. Yan. Ngayon, meron din po siyang isang segment. Ang kanyang, kasi mahirap lang sila no? Tapos, yung kanyang kabayo ay napilayan pa. Kaya medyo ang kanyang ginagawa kasi naglalako siya na nagsuserve ng mga gatas sa mga kapitbahay. Yung kabayo niya nasiraan pa, no? Kaya banda pa uwi na siya Dala-dala na lang niya yung kariton, no? Tapos yung kabayo, hindi na niya binigyan ng load. Eto na ngayon, pagdating niya sa bahay, malungkot siya. At nakapagtanong sa sarili niya. Okay? Lord, alam niyo, napakaraming may hirap na tao. Pero na-realize ko naman, hindi naman kahiya-hiya ang maging mahirap. Pero it's not also a great honor kung mahirap ka. Magiging abala ba sa inyo kung kahit konti lang ambutan nyo ako nung yaman? Yun ang kanyang intro. Tapos, kumanta na siya. If I were a rich man. If I were a rich man. Yung ganon. So, panoorin po natin yung video at tingnan nyo kung ano ang kanyang gagawin kung sakasakaling siya ay yumaman. Tingnan natin Sige, panoorin po natin yung video na yon. Mabutin lang at may internet. To death. Oh, dear Lord. To death. Oh, dear Lord. Many poor people. I realize, of course, it's no shame. You made to be many poor. people, but it's no great honor I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. What would have been so terrible if I had a small... So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich All man, day long, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work. Idle man. I'd build a big tall house with rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with a real wooden floor right below.
There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each love will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy rich, idle-diddle-diddle-diddle man, I see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to phone on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall. And I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man? Natin, ano? Ano intention niya pagka naging rich man siya? Yeah, hello, ayun.
Kala ko napindot ko na eh. Kailangan i-reset pala. Okay? At makikita natin na may concern din siya. No? Parang misis niya, pikak. At pagkatapos nun, pagka siya ay mayaman na raw, mas marami na siyang panahon para mag-spend sa temple, yan, sa pagbabasa ng Holy Book, Bible, Scripture sa kanila, Old Testament. Okay? Kasi Jewish yun eh. Pagkatapos, Jewish yan na film yan, yung Fiddler on the Roof. Okay? Pagkatapos, ay magkakaroon na siya ng panahon para pumunta dun sa temple na maupo sa Eastern Wall, na ibig sabihin para sa mga mayayaman yun. At yung mga tao makikinig na sa kanya. Siya, sa kanya na manghihingi ng advice. Bakit? Seemingly, pagka mayaman ka, alam mo lahat. Kaya pati na yung rabbi, bakit sa kanya na? Ganun no? Yun ang kanyang nakikita sa sarili kung siya ay mayaman. Yan. Okay? So, ano sa palagay nyo? Yayaman kaya si Tevye? Tevye po pangalan ano? Okay? So, maganda po yung pelikula dahil nagtuturo po ng mga sabihin nating mga controversial issues on faith, traditions, wealth, at yung relationship with unbelievers. Kasama po yun. Kasi siyempre mga Hudyo, kailangan na mapangasawa kapwa Hudyo. Pero meron siyang isang anak na napangasawa ay hindi Hudyo. Meron siyang isang anak na napangasawa mahirap na Hudyo. Kaya medyo talagang merong ini-strike na mga lessons yung movie na yon. Okay? Pero kung tayo ang tatanungin nga, hindi ba talagang pareho lang ang ating parang request kay Lord? Lord, di ba pwede kahit konti lang? Makakasira ba sa plano mo kung gagawin mo akong mayaman? Di ba? Makakasira ba sa plano mo yon? Yung huling statement niya, di ba? Kung ako ay gagawin mong mayaman. Okay? So ito po kasi ang okasyon or yung context nung nang makita po natin yung pagpapatuloy ng kwento doon po sa Luke chapter 12. Alala nyo, nung nakaraan, di ba? Luke chapter 12 verses 1 to 12 ay sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga hypocrisy ng mga Pharisees. Kaya itinuloy niya, kung paano tayo makakaiwas sa hypocrisy na yon. Now, this time, merong isang lalaki ang nagtanong sa ating Panginoong Yesus pagdating sa verse 13. Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Parang ang layo ng dating Kasi yung unang nakita natin ay maraming tao na ang dumadating sa ating Panginoon. Tapos nag-warning siya patungkol sa hypocrisy. Okay? Nag-warning siya na huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan lang, kundi katakutan ninyo ay yung kaya kayong patayin hanggang sa impyerno. At in-encourage niya mga tao na dapat you must confess the Son of Man before people, yung oppositions na darating sa buhay nyo, you have the Holy Spirit. Yun ang tinuturo niya And in the midst of these concerns, eto na, biglang pumasok yung lalaki, someone in the crowd. Ang layo ng, walang connect Yung sa kanyang tanong, parang naalala ko talaga, parang kahapon, nagturo po ako sa JCC, sa Bankers, ng stress management for parents. Okay? 65 po yung mga magulang na nandoon. Sabi ko, dami yung magulang dito Pastor, konti pa yan. Ha? Bakit? Ilan po? 200 po yung nanay namin dito. Talaga? Sa dulat ako, 200. Ano ba yan? Kaya konti lang daw yung 65. Pero nakita ko, sabi ko hindi ko po alam na ang parent pala dito sa JCC ay puro nanay. Pero huli may dumating tatay. Isa lang. Saan tatay yung 65:1? Pagkatapos nun, yung tatay, nung bandang huli, tapos, sabi ko, lumapit sa akin, Pastor, may tatanong sana ako sa inyo Kaya lang, pinigilan ako ng anak ko Sabi ko, ano ba itatanong nyo?
patungkol po sa Israel, ay mabuti na lang po hindi nyo tinanong. Ang layo po eh. Walang connect eh. Stress management po yung pinag-uusapan na. Kaya nga po, buti na lang hindi ko tinanong. Kasi sasabihin ko po sa inyo eh, Kuya, pakiconnect nga. Anyway, ganun na nangyari dito kay Jesus, eh, no? Parang walang connect. Yung dating nung taong ito, nagtuturo siya about hypocrisy, pagkatapos, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Eh usually, doon pala sa kanila, sa sitwasyon nila noong araw, meron palang, pagka ikaw ay mag-inherit ng family na mana, no? Pagka ang kuya, ang panganay na anak, pinakapanganay na anak, double portion ang mamanahin. Yan. So, alam mo na ngayon, Neil, ha? Double portion. Okay? So, nakasulat din po sa Deuteronomy yun. Ngayon, tinignan ko po, naghanap ako ng ibang commentary. So, sabi po sa Deuteronomy chapter 21, verse 17, it provides us a double portion of the inheritance for the firstborn son. Para sa panganay. Kaya nga kung may dalawang anak, yung elder son, 67% ang mamanahin. Yung kanyang pangalawang kapatid, 33% lang. Pagka tatlong son, tatlo sila, yung elder son, 50%. Yung dalawa, maghahati sa 25%. Pag-apat, ganun pala hatian. Biro mo, ganun pa nung araw. 40% yung elder, tapos yung others, 20%. Sa mana. Kaya naalala kong bigla yung yung tatay sa prodigal son, pinahati agad yung mana. Buhay pa yung tatay. Okay? So, ang Deuteronomy specifies also that the father's affection or lack of affections for the wife, ibig sabihin, may assumption sila na pwedeng yung ibang mga anak ay hindi sa iisang nanay lang. So, halimbawa, itong panganay, anak nung kanyang naging asawa na hindi naman niya mahal. Pero, di ba, parang si Joseph, di ba? Ay, si Jacob. Di ba, yung anak ni Leah, hindi naman si Leah mahal niya. Talaga, si Rachel naman, di ba? Okay? Kahit na ano paman, kahit na sabihin mong si Joseph ang pinakabunso at si Reuben ang pinakapanganay, si Reuben pa rin ang magmamana noong inheritance. So, sabi nung commentary that Deuteronomy specifies that the father's affection or lack of affection for the wife of the firstborn must not affect the inheritance. Hindi porket, hindi ko naman mahal yung asawa kong yan eh. Ito ang mahal ko eh. Ito dapat ang tumanggap ng double portion. Hindi daw. Ito pa rin. Okay? So, yun, ganun ka-stricto. Kaya, itong mamang ito, probably, hindi siya panganay. Kasi ang gusto niya, Lord, sabihin mo naman sa kapatid ko na hatian niya. Okay? Tell my brother to divide the inheritance with me. Ang sinasabi niya, equally. Okay? So, kung babalikan natin yung kaninang okasyon, di ba? Someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. So, probably, yung nagtatanong na to, hindi pala nagtatanong, Nagtatanong ba siya dyan? Yun ang basa, Hindi, hindi rin siya nagre-request, nagko-command siya. Tell my brother to divide the inheritance with me. So, inuutusan niya. Okay? Si Jesus. Sabi ni Jesus, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Kung tutusin, kaya naman sabihin ni Jesus yung sagot dun eh. Ano ba nakasulat sa Deuteronomy? O yun. Kung gusto mong babago yan, pumunta ka sa community ninyo, pag-usapan ninyo ng mga judge. Pwede niyan sagutin yun eh. Alam din ni Jesus yun eh. Kaya alam bakit ganito sinagot ni Jesus. At saka si Jesus talaga magiging judge natin yan sooner or later. Okay? Huhusgahan tayo niyan kung anong sitwasyon natin sa buhay. Pero, alam ni Jesus kung anong motibo. Kung anong motibo ng taong ito. At siguro hindi na-realize yung tao kung anong talaga motibo ng puso niya. Maring sa atin ngayon, Kaya nga tinanong natin, ano bang motibo, ano bang
gagawin natin pagka tayo ay meron ng malaking pera? Motibo. Yan, motibo. Yun ang magdadrive sa atin kung ano gagawin natin sa pera di ba? Now, kung titingnan natin, alam ni Jesus yung motibo. Alam ni Jesus kung ano solution doon sa pagdi-divide ng kanyang mana Pero mas gustong tumbukin ni Jesus yung motibo. At yun ang gusto ng Panginoon na ituro sa atin ngayong umaga. Ano ang motibo ng ating puso pagdating sa pera? Pagdating sa kayamanan. Okay? So ngayon, pagdating ng verse 15, sabi ni Jesus sa kanila, then He said to them, lahat na, watch out. Nung nakaraan, yun din yung sinabi niya, watch out. Be aware of the Pharisees' hypocrisy. Now, this time, watch out. Be aware. Be on your guard against all kinds of greed. Yan. Ano ba yung greed? Ano yung greed? Kasakiman. Kasakiman. Yung pagiging mapag-imbot. Ganid. Okay? Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Si Google, dinefine yung greed as intense and selfish desire for something. Pwedeng wealth, power, anything. Basta may intense at saka selfish. Sa Bible, it is a desire to have more. So it's not only intense and selfish, kundi gusto mo pang magkaroon. At according to Colossians chapter 3, ang greed ay tinuturing na idolatry. Pag sinabi nating idolatry, itinataas natin ito at nasa mababa ang level ng Diyos. Yun ang idolatry, no? So, instead na sa Diyos ka nagpipray, dito ka na nagpipray. Instead na sa Diyos ka umaasa, dito ka na umaasa. So, kinumpara ang greed sa Colossians as an idolatry. Now, winarningan ang mga alagad, ang mga tao, at maging tayo ngayon na maging maingat tayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Okay? Sabi pa niya, a man's life does not consist in the abundance of his possession. Contrary sa iniisip ng ating society, no? Parang iniisip natin, pagka mayaman ng tao, blessed siya. Pag mayaman ng tao, mas successful siya kaysa sa mga mahihirap. Pag mayaman ng tao, mas importante siya. Kaya bibigyan siya ng magandang upuan. Katulad nung kay Tevye, na pagka ako'y ate ng temple, daring doon ako upo sa may eastern wall. Okay? Pagka mayaman ng tao, mas pinaniniwalaan sa mga korte kaysa sa mga mahihirap. Pag mayaman ng tao, parang nasa kanya na ang talino. Kaya lagi tayo magtatanong sa kanya, pag mayaman siya, siya ang tatanungin natin. Yung ibang mahirap, hindi natin wala mahirap. Di ba ganyan ang turing ng society sa mga mayayaman compared sa mga mahihirap? Kaya nga ang tao, ang tendency, gustong yumaman para magkaroon siya ng say sa society. Okay? So, yun po ang pinapaliwanag ng Panginoon na a man's life does not consist in the abundance of his possession. Hindi dahil lang yan sa kayamanan, no? Yung talino, yung kahusayan, hindi lang puro mayayaman ang may angkin yan. Meron din yan ng mga mahihirap. Okay? So, binabago niya ngayon ang pananaw ng society. A man's life does not consist in the abundance of his possession. More so, kahit na gaano ka pa kayaman, sa isang iglap pwedeng mawala yan. Okay? Kaya nga, sinunod niya, and he told them this parable. Nagsimula na siya magkwento. The ground of a certain rich man produced a good crop. Yung lupain daw, yung lupain ng isang mayamang lalaki, ay ang ganda ng bunga. Okay? Ang ganda ng bunga. Okay? Kaya blessed siya. Blessed itong taong ito. Mayaman na siya. Kahit sabihin mayaman ka, kung hindi maganda bunga ng lupa mo, wala.
Wala eh, di ba? Pero yaman na siya, tapos blessed pa, no? Nag-produce plentifully itong kanyang lupain. Kaya blessing sana yun, di ba? Kaya lang, eto na ngayon. Pagdating sa 17 to 19, he thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will turn down my barns and build bigger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. Kung tutusin pwedeng magaling na advisor itong ano na to Itong lalaking ito Bakit? Tama po yung plano niya, ha? Saan ko ilalagay itong mga ani ko? Ay, maliit ng kamalig. Ay, bagsak ko siya, magtatayo ako ng bagong kamalig para sa mga ani ko, which is really practical. Totoo naman yun Yun naman talagang dapat mong gawin. Okay? Isa mo ay itatambak yung mga ani mo, di kailangan merong storehouse na mas malaki. So, mahusay din siya kung tutuusin sa management. Okay? Na-figure out niya yon. At pagkatapos, syempre, yan, sabi nga niya, pagka nalagay ko lahat dyan, ay nako, secured na ang aking kinabukasan. I have plenty of good things laid up for many years. Kaya ngayon, petics na lang ako. Yan. Pa-easy-easy. Kain, inom, at magpakasaya. Okay? May mali po ba doon? Walang mali doon. Walang mali doon. Hindi yun yung underlying problem dito. Walang mali doon Alam niyo ba na maging ang ating Panginoong Yesus painom-inom din, pakain-kain din, pati party-par din, di ba? Kaya nag-i-enjoy din siya sa buhay. Kaya wala po ako nakikitang mali dito, no? Kaya lang, kung titingnan nyo, dito sa 2 verses na to, ay sa 3 verses, 17, 18, 19, sa 3 verses na yan, 6 times mababasa nyo yung salitang I. 6 na beses, binilang ko na rin po yan. At 5 times binanggit yung salitang my. 3 verses, ha? Pero 6 na beses yung I. Ito ang aking gagawin. Ako, ang aking. Ayun. Yun ang medyo sumablay doon. Walang ibang nakita yung tao, kundi ang kanyang sarili. Yun ang malaking problema doon. Okay? So, nag-produce ng napakaganda ang lupain niya. Pero di man lang siya nagpasalamat sa Diyos. Walang binanggit dyan Okay? Walang binanggit na nagpasalamat man lang siya sa Diyos. Or, nagpasalamat siya sa mga workers na tumulong sa kanya para magkaroon ng magandang ani. Okay? Wala di man lang niya naisip na ang dami kong Lord, salamat ha. O, kayo, may bonus kayo kasi ang ganda ng trabaho ninyo. Or, teka, sandali, yung mga mahihirap nating kaibigan, papuntahin nyo dito para bahagin natin sila. Ayan, papilahin mo sila. Ayan, di ba? Kaya pipila na ako doon. Di ba? Papilahin natin. Parang sa ganun, lahat sila ay makinabang dito sa ating ani. Wala. Ang laging nasa isip lang niya ay ang kanyang sarili. Yun. Doon po nagkaroon ng pagkakaiba. Okay? Ang makikita po natin dito, isang taong ganid, sakim, swapang. Parang nabulag yata siya na yung kanyang kayamanan na tinamo ang kanyang magiging security. Na itong buhay na to ay nandun nakabase lang sa possessions niya rather dun sa presence of God sa buhay niya. Ang problema, hindi nakita ng taong ito sa kanyang plano. Di ba? May plano siya. Ganito ang gagawin ko.
Pababag ko yung luma kong kamalig, magtatayo ako ng mas malaki, doon ko ilalagay lahat ng aking ani, at pagkatapos, ayan, take life easy. Ayan. Nakita niya lahat yan, kasama sa plano niya yan. Ang hindi niya nakita sa plano niya, alam niyo kung ano? Yung sinabi ni Jesus sa sumunod na talata, sa verse 20. But God said to him, "You fool, this very night, your life will be demanded from you." Yun ang hindi niya nakita sa plano niya. Na sa araw, sa gabing ito, nag-iisip pa lang siya, nagpaplano pa lang siya, nagdo-drawing siya kung anong gagawin niya. Okay? Hangal, ngayong gabi, tigoks ka na. Wala ka na. Okay? Yun eh. Yun ang hindi niya nakita sa plano. What if mawala ako ngayon sa buhay na to? Mamatay na ako. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Akala niya, lahat ng plano niya ay mag-workout dahil napakarami niyang possession, ang hindi niya nakita anytime. Pwedeng singilin ang kanyang buhay. Anytime pwedeng singilin ang kanyang buhay. Kaya sabi ng Panginoon then who will get what you have prepared for yourself? Kung wala siyang pamilya, sino makikinabang ng kanyang inipon? Siyempre, mga manggagawa niya, at maaring yung ibang mahihirap na nandoon, na sama. Yun, yung kanyang paghawak sa kanyang kayamanan, sa kanyang possession, na pinipilit niyang itago para sa kanyang sarili, para magiging easy ang life niya, nawala. Nawala lahat. Kaya sabi ni Jesus sa verse 21, ang conclusion niya is, this is how it will be with anyone who stores up things for himself. Andun ang keyword, for himself, para sa kanyang sarili lang, but is not rich towards God. Yun po ang warning sa atin ng Panginoon. Be aware. Beware. Okay? Watch out. Okay? Na huwag tayo matukso in all forms of greed. Dahil anytime pwede kang mawala. Anytime pwede tayong singilin ng Diyos. Kaya nga, kung tayo nag-i-store up ng things for ourselves lang, para sa ating sarili lang, yung mga plano natin, yung magaganda natin plano, para sa atin lang, yun, mawawala din po lahat yun sa isang iglap. Hindi din natin mapapakinabangan. Yun ang sinasabi ng Panginoon na those people who stores things up for themselves but is not rich toward God. Naalala ko, no? Meron po ako isang nakausap dati. Magbabarko na siya. Pagkatapos, parang, ewan ko, parang, basta meron siyang mapapasukang isang trabaho. Tapos sabi niya, pag ako nagkatrabaho na, yan, ipamumukha ko sa mga kapait-bahay namin na kaming inaapi-api nila. Pwede rin managana. Nag-fail din po siya. Nag-fail din po yun. Hindi po nanagana. Bakit? Motibo. Mali ang motibo Kaya alam nyo, nakikita ko, no? Na merong ibang mga tao, ang motibo nila, payamanin mo ako, Lord, upang nang sa ganon, mabless ko yung ibang tao. Okay? Alala ko nung araw sa Word of Life, nung nagsisimula sila at magtatayo ng building, nabiro ko sila, sino ba sa inyo tumataya ng loto dito? Pastor ako. Talaga? Leader yun, leader. Pero wala na po sa Word of Life ngayon yung leader. Nawala din. May ibang motibo. Pastor ako. Sabi ko, kung ikay tumama ba ng milyones dyan sa loto, willing ka ba na 10% ibigay mo sa Word of Life para makapagpatayo na ng building? Nag-isip din, parang katulad ng kaopisina. Nag-isip din. Ang hirap naman yan, Pastor. Saka ko na lang sasagutin yan pagka tumama na ako. Okay? So again, motibo. Anong motibo natin? Kaya dapat ang iwasan natin ay yung pagiging ganid o sakim. Kasi kahit po mahirap, pwedeng magkaroon
ng puso na sakim o ganid. Kahit mahirap hindi lang po mayaman ang tinutukoy dito. Maging mahirap, kaya natin pwede rin tayo maging sakim o maganid. Yung tinutukoy ko po sa inyo, no? Mahihirap po yung mga yon. Yet, ganun ang nasa isip nila. Kung minsan, baka matulad tayo dito sa rich farmer na to, na maisip natin na pagka tayo ay magkamal ng napakarami ng pera, ito na ang magiging security natin. Oops! Sooner or later, mapapansin po natin na no wealth or property can secure our lives. No amount of wealth can protect us sa mga kasakitan o sa biglang aksidente o sa matulog ka lang, kinabukasan, hindi ka na nagising. Walang kayamanan na pwedeng mag-secure sa atin at mag-ingat patungkol sa mga to. Ni wala ngang kayamanan na pwedeng mag-secure sa atin para mapanatili natin ang ating pamilya. Kasi kung ganid tayo at sakim, ay baka hindi natin sharean yung mga kapamilya natin. Or isipin natin, lagi na lang silang umaasa sa akin. Wala na silang ginawa sa buhay nila kundi umasa sa akin. Katulad ng lalaki dito sa konteksto natin. Lord, sabihin mo naman sa kapatid ko na hatiin niya yung amana para sa amin dalawa. No amount of wealth can secure our lives. Especially with our relationship with God. Kaya nga yun ang sinabi ni Jesus sa mga tao. Take guard. Be on your guard against all kinds of greed. Hindi naman po ibig sabihin nun ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng isang magandang retirement o future needs. No? Hindi naman ibig sabihin ayaw ng Diyos na kumain tayo, magsaya, okay? At mag-enjoy sa binigay ng Diyos sa ating buhay. Nabanggit ko na kanina, mismo ang ating Panginoong Jesus, I do believe, He enjoyed eating and drinking with people, with His disciples, and they are also enjoying life. Kaya lang, siguraduhin natin saan nakabatay ang ating security. Nandun ba sa ating possessions o nandun sa ating relationship sa Diyos? Nasa Kanya ba o nandun sa ating pag-aari? So, ang problema dito sa taong ito is not about handling kung gaano kalaki yung pera niya. Hindi yun ang problema niya Ang problema niya ay yung storing up these things for himself. Para sa sarili lang niya. Doon pumapasok yung ganid, yung sakim. Kaya nga kung magkaroon tayo ng kayamanan, wala pong problema doon. Huwag mo lang solohin. Magbigay ka para sa church. Magbigay ka sa mga mahihirap. Hindi ba? Ang problema, kahit nga mahirap ba't ako magbibigay sa church? Wala na nga ako, hirap na nga ako. Pagyaman mo kaya, ganun din ang mga isasabihin mo. Hindi. Ang sasabihin mo, pag yumaman ka, ba't ako magbibigay sa church? Ganun din yun. Bakit? Puso. Motibo ng puso. Wala sa yaman yan o sa hirap, kundi nasa puso. Kaya nga, chinecheck ng Panginoon lagi sa atin, ito mga nakaraang linggo. Check natin ang puso natin, Kasi baka nagiging hipokrito lang tayo. Baka hindi natin alam, sakim pala tayo. Okay? Check natin ang ating puso. So, how do we deal with greed? Yun ang isang magandang tanong na makikita naman natin dito sa ating passage na binasa din. Tayo ba ay strongly motivated pag pera lang? Nung araw nagbibiruan kami mga pastor Okay? Brad, ikaw ang speaker sa extra graduation natin Teka, sandali 1 week na lang ang preparation. Teka, sandali kasi busy ko niyan Brad, 5,000 ang ibibigay sa speaker. Ay, kayang-kaya ko yan. Sige, ako na magiging speaker. Nagiging biruan yun. Nagiging punchline yun. So, meron isang pastor dati tumatanggi talaga Brad, ikaw na ang maging ayoko Pero meron tayong love gift doon na 5,000
Alam nyo, kanina nangusap nga sa akin ng banal na espiritu eh. Natanggapin ko kung ano man ang dapat i-alok sa akin. Pambira. Nagiging joke time na lang yun. Joke time lang naman yun. Pero, pwedeng, ano ba ang motivation natin? Bakit tayo nagtatrabaho? Bakit tayo naglilingkod? It could be money. And not to bless God. Okay? Pagka tayo'y mahirap, yung bang pera ay parang, para bang nangangantyaw sa atin? Oh, wala kang pera. Ganun ba ang nararamdaman natin? O kung tayo naman ang mayaman, pasasa na lang ba tayo sa buhay tapos insensitive tayo sa needs ng ibang tao? Para bang ang pera talaga ang ating motibo o garantiya sa buhay? So how do we deal with greed? Of course, nabanggit na natin kanina, no? Maging si Tevye, mahirap siya. Pero ang motibo ng kanyang puso, kung siya ay magiging mayaman, magpapatayo ng ganito. Wala man lang nabanggit doon na mag-share siya sa kanyang mga mahihirap din na kapitbahay. Wala eh. Puro pansarili lang. Puro kapalaluan, kayabangan. Magpapatayo pa nga raw siya ng isang hagdan eh, na walang pupuntahan eh. For a show, para may pakita lang. Tapos ang tapatatayo niyang bahay sa gitna ng town. Okay? Talagang motibo. Talagang ngayon, kung tayo ay magkakaroon ng pera, ganun din ba o kayamanan, ganun din pa magiging natin? Deep inside, it's not about our status in life, whether we are poor or rich, but the status of our heart. It's the condition of our heart. Pwedeng mayaman ka, pero galante ka. Hindi ka greedy. Pwedeng mahirap ka, pero greedy ka. Kaya again, let's check our motives. Huwag niyong isipin, ay para sa mga mayaman lang yan. Para kay pastor lang yan. What? Kay pastor? Kasi si pastor mahilig mag-enjoy eh. Bakit? Yung ba yun? Yan. Huwag nating iisipin na hindi sa amin applicable yan kasi mahirap lang kami, wala kaming pera eh. Hindi po doon yun eh. Sa condition ng ating heart yun. Okay? Now, if we want to deal with our greed, ito po ang una natin dapat tandaan. Let us put our security in God, not in our possessions. Okay? It is all about priorities. It is all about who God is truly in our lives. Okay? If we invest our lives and gifts that God has given us, okay, para sa naka-align ito sa plano ng Diyos, para sa kanyang iglesia, sa pamilya mo, sa kapitbahay mo, sa mga mahihirap, okay? I do believe, i-bless tayo ng Lord. I-bless tayo ng Lord. Pero kung halimbawa, ang plano natin ay pansarili lang, para sa akin lang yan, ba't ako magbibigay? Ako nga wala na. Ay the more na hindi ka i-bless ni Lord. Walang halong biro yun. Kilala naman natin si Lord, na ang ating Panginoon, giver. Okay? Giver ang ating Panginoon. Our lives and our possessions are not our own. It was also, primarily it belongs to God. Pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos ng mga possessions na yan. So anong gagawin natin? The mere fact na tayo stewards lang, dapat ibalik din natin sa ating Panginoon yon. At yun, doon na tayo sasablay pagka hindi natin nakikita ang ating sarili na dapat nating ibigay sa Panginoon. Security natin nasa Diyos. Nalala ko yung kwento sa Deuteronomy chapter 8. Nung sila'y papasok na sa lupain, na field with milk and honey. Deuteronomy 8 verse 7 to 18. For the Lord your God is bringing you into a good land. Okay, sabi ni Yahweh sa Israel. A land that streams with and pools of water. A land flowing with valleys and hills. A land with wheat and barley, vines and fig trees,
pomegranates, olive oil, and honey. A land where bread will not be scarce, and you will lack nothing. A land where rocks are iron and you can dig copper out of the hills. Yun ang description sa land. Hindi ko na po sinulat, ano? Pero yun ang description sa land na ibibigay sa kanila ng Diyos. Saganang sagana. Parang yung lupain ng mayamang lalaki kanina. Masaganang nagbibigay ng bunga. Now, sabi ni Yahweh sa kanila, when you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given. Yun ang dapat natin gawin eh. Let us praise the Lord for what He has given us. But be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands. Yan. Mag-ingat ka na baka pagka nabusog ka na, satisfied ka na, nagana ka na, makalimutan mo na ang Diyos. Ang kanyang utos, ang kanyang mga salita that I am giving you this day. Otherwise, sabi doon sa sumunod na talata, when you eat and satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase, naku, yumaman na talaga sila, no? And all you have is multiplied, then your heart, yun ang puso no? Then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God. How? How will you forget the Lord your God? Yung sumunod na talata. You may say to yourself, my power and my strength, the strength of my hands, have produced this wealth for me. Ayo. Doon na niya nakalimutan si Lord. Na itong lahat ng ito, yung ginawa kong ito, ay pagpapagal ko yan pagpapatulo ko ng pawis yan, kahit paghihirap ko yan, kaya ako may ganitong kayamanan. Oops, nakalimutan natin. Remember the Lord, it is He who gives you the ability to produce wealth. Huwag mong sabihin na sa sarili mong sikap, talagang kaya kayo mama, kaya ka nagkaganito dahil talagang matyaga ka, nagsusunog ka ng kilay, ang tyaga-tyaga mo nagtatrabaho. It is my strength. It is my power. Kung bigyan ka ng kasakitan ng Diyos, saan kaya yung power mo? Hindi mo naalala na ang Diyos na nagbigay sa iyo ng talino kung bakit ka nagkaroon ng kagalingan sa trabaho mo. Hindi mo ba naalala ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng kasiglahan at kalakasan ng pangangatawan para makapagtrabaho? Ang Diyos ang may bigay nun. Tapos sasabihin mo, it is owned by your own power and strength? Oops! Yun. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag nating kalilimutan yun. Na yung ating focus, yung ating security, dapat nasa Diyos at hindi doon sa possessions natin. Pwede natin sabihin, Lord, salamat kasi binigyan mo ako ng ability to produce wealth. Okay? Marami po nakakalimot dito, lalo na yung mga yumayaman, na nagtiyaga talaga, hindi dahil nanalo lang sa loto o nakapangasawa ng matandang mayaman na madaling mamatay o pinagmanahan. Yung talaga nagsikap. Kung minsan, nagiging palalo din. Yumayabang. Hindi na nila ina-acknowledge si Lord. It is God who gives us the ability to produce wealth. Psalm 62, verse 10. Though your riches increase, do not set your heart on them. Put your confidence and security in God, not in your possessions. Proverbs 3, verses 9 to 10. Honor the Lord with your wealth. Okay? With the first fruit of your own crops, then your barn will be filled with to overflowing. Your vats will brim over with new wine. Punong-puno ang iyong kamalig, punong-puno ang iyong mga alak na sa kanila, siyempre, alak ang kanilang staple food, no? Staple drink. Sa atin, water lang. Pero hindi ka, ibig sabihin lang yan, kakapusin. Hindi ka kakapusin. Pero kailangan honor the Lord
with your wealth. Kung minsan yung wealth natin, gusto natin sa atin lang pansarili lang Ayan. We are no longer honoring the Lord. Ang mangyayari niyan, mawawala din lahat sa atin yon. Or, baka yung buhay agad sa natin, singilin ni Lord. Wala na, tapos na. Okay? 1 Timothy chapter 6, verses 9 to 10. People who want to get rich, yan. Okay lang naman, gusto natin maging mayaman, Kaya lang, warning ito, People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires. Yun na Pagka gusto nating yumaman, kung minsan nahuhulog daw tayo sa tukso. Kaya nga ang church ay isang military camp na pagka kayo lumabas na at kayo nagkapag-aral, nakapagtapos, nakapagtrabaho, baka yumaman kayo. Teka, sandali, mag-ingat kayo. Ayan. Kasi baka mahulog kayo sa tukso. Kaya nga po ito ay isang training camp. Kung anong gagawin natin pag nasa labas na tayo. Okay? Baka mahulog kayo sa tukso sa mga foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money. Hindi po for money, is the root of all kinds of evil. It is the love of money. So it's not money per se. Money is amoral. Pag sinabi pong amoral, neither moral nor immoral. Moral ang money pag ginamit mo sa mabuti, itinulong mo sa kapwa mo, ipinangabuloy mo, pero nagiging immoral siya kung gagamitin mo sa masasama, sa bisyo, o sa sarili mo lang. Kaya amoral ang tawag. Depende yun doon sa may hawak ng pera. The love of money now is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith. Nawala sa pananampalataya dahil nung lumabas, tapos nung training camp, habang nagtitraining, natutulog. Hindi niya napakinggan ngayon. Paglabas niya ngayon doon, sinalubong siya ng kayamanan, wala na. Nawala sa pananampalataya. Siguro narinig niyo na yung kwento ng isang member, no? Mga illustrations to noong araw pa Pastor, pag-pray mo ako kasi naghahanap akong trabaho, wala akong trabaho. Sige ka, pag-pray kita. Nag-pray, Lord, bigyan mo ng trabaho ang kapatid ko ito. Nagkatrabaho, answered prayer. Okay? At dahil masipag siya, at na-promote. Pastor, pag-pray mo ako kasi na-promote ako, na lalo pa ako maging mahusay sa aking trabaho. O sige, likay, pag-pray kita. Lord, patuloy mo bigyan ng karunungan, kalakasan ng taong ito para sa ganun magawa niya ang kanyang trabaho. Sumunod, medyo ilang linggo na, hindi uma-attend na ng church. Tapos, nakasalubong ni pastor. Uy, hindi ka na nadadalaw sa church. Kasi pastor, busy ako Kasi pati linggo ngayon, kailangan nasa trabaho kami. Kaya hindi na ako nakakapag-church Pag-pray mo na lang ako, pastor. O sige, lika, pag-pray kita. Lord, prayer ko po, tanggalin mo ang trabaho sa kapatid kong ito. Ay, hindi, teka, sandali, pastor, parang mali yung prayer mo Hindi, parang maka-attend ka ng church, di ba? Hindi, huwag naman, pastor. Anong pipiliin? Kaya maganda yung testimony ni Henry. Kung kakainin yung oras ni Henry ng Sabado at Linggo, isa-sacrifice niya yung church, Oo nga naman, buti na lang, nangusap si Lord kay Henry. Hindi niya kailangan si pastor pa. Okay? Prayer ni pastor Lord, tanggalin mo po ang trabaho ng taong ito para Teka, sandali. Ano ba naman yun? Diba? Kaya nga, maganda ngayon Alam niyo kung bakit? Meron na tayong, replay na pwedeng panoorin. At sa lahat ng mga workers, nire-require po ni pastor. Okay? Na pagka hindi kayo naka-attend ng on-site o hindi kayo nanood during the service mismo, okay? Magbibigay kayo ng reflection. Parang sa ganun, makasiguro ako na you are fully trained. Paglabas nyo, alam nyo na yung gagawin ninyo. Many people fall into temptation and some have wandered from the faith. Okay? So, number 1, put our security in God, not in our possessions. Second, on how we deal with greed, be a blessing to
to others. Yun lang yun. God did not bless us to hoard our wealth for ourselves. Hindi niya tayo binibless para magtabi lang, magtago lang, at para sa atin lang. We are blessed to be a blessing in the lives of others. Be blessed and be a blessing. Yun ang problema ng maraming tao siguro, lalo ng mga Christians. We want to be blessed. Pero, are you a blessing to others? We are blessed to build the kingdom of God. If we honor God and what He has given to us, He will bless us more so that we could honor Him more. Okay? Sa totoo lang, wala naman po nagiging masaya, okay? Dahil mayaman sila. Maraming ang mayaman ang malungkot. Kasi, nag-iisa lang sila, nagtatago sila, natatakot sila sa bandao. Maraming mayaman kahit naman sa mga pelikula, siguro mapapanood ninyo, yung sobrang mga mayaman, gusto nila makawala Gusto nila makahalubilo. Bakit? Kasi ibang sobrang mayaman, secured sila ng mga security guards. Kaya hindi sila malayang makakilos, makapasyal kung saan-saan, kasi laging may threat na baka sila'y makidnap. Mas, lalo pa sila naging, naging alipin. Okay? Naging preso. Hindi po dahil sa yaman, kaya masaya ang mga tao, lalo na yung mga Kristiyano. At ang mga researchers po, nagpapatotoo na ang nagpapasaya talaga sa tao, pagka nakakatulong siya sa iba. Okay? Kaya nga, be a blessing to others. Of course, hindi lang po ito sa pananalapi, even giving our time with them, our ears to listen to their problems. Giving, okay? Being a blessing to others, ayun po ang magpapasaya sa atin. Okay? So sana, yun lang dalawa ang aking nakita, na puntos on how we could avoid greed, on how we could deal with greed. Okay? Putting our confidence, our security in God, not in our possessions, and with all that possessions, be a blessing to others. Si John Wesley, sabi niya, meron palang binanggit doon sa Proverbs 11, verse 24. One man gives freely. Yun, bibigay siya. And gains even more. Another withholds. Yung isa, nagpipigil. Hindi magbibigay. But comes poverty. Di natin yata alam ang prinsipyo ng Diyos, Pag ikay bukas palad, ay nako, bukas din ang palad mo para tumanggap. Pero kung ikay nakatanggap, tapos sinara mo, at hindi ka magbubukas sa iba ng tulong, wala ka na matatanggap, nakasara na yung palad mo Very simple principle. Okay? One man gives freely, and yet gains more, and another man withholds, but comes poverty. 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 18. Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth. Katulad ng binanggit natin kanina, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. So, hindi po tiyani ang Diyos. Binibigyan din po niya tayo ng mga pagkakataon para tayo maglibang, magsaya, magkain ka. Kaya, di ba, naalala ko, Ang sarap kaya di ba, Ate Glo, Kuya Ed, may pakain-kain lang talaga tayo. Nag-i-enjoy po kami doon, kahit kaming mag-asawa. Ini-enjoy namin yun. Okay? Walang halong biro. Ini-enjoy ko po na pagka kami ni Portia, katulad nitong nakaraan. Saan ba tayo pumunta noon? Sa Grand Hyatt Hotel, kasama namin si Bong Malyari, yung electrical engineer natin dito, tsaka yung misis niya. Tapos tumuloy kami ng Shangri-La. Pagkatapos, next week, niyaya ulit kami saan naman yun? Diamond Hotel. Okay? Member daw kasi yung asawa niya doon. So, this time, ililibre naman niya kami. Okay? So, sabi ko, bakit hindi mo pwedeng enjoy ba ang buhay? Okay? Pwede mo naman enjoy ang buhay. Sabi nga dyan,
who provides us with everything for our enjoyment. Pwede rin naman nating i-enjoy ang binibigay ng Diyos. Okay? At lalo ka pang mapapasaya kung nagiging blessing ka sa iba. Kasi sabi nga dyan, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Ayun o. Be a blessing. Eh, kung gusto mo, lagi ka lang pakabig, wala kang teka, sandali, baka hindi lang sa mga mayayaman na kaano yan, kahit sa mahihirap. Paano mai-enjoy yung buhay na binibigay sa iyo ng Diyos? Eh, wala kang i-enjoy. Bakit? Eh, ayaw mo bigay din eh. Okay? Be generous and willing to... Kaya nga, ang enjoyment, kasama yun, pero pati na po yung be a blessing to others. At kung minsan, kung sino yung mga nag-i-enjoy, yun yung binibless eh. Bakit? Kasi, nag-share din sila sa iba. Kaya ito, warning sa atin to ng Panginoon. Sa mga magtatrabaho dito, later on, ng mga kabataan natin, no? Okay? Put your security in God, not in your possession, and be a blessing to others. That is how we would be able to overcome or deal with greed. Ako, marami ako narinig, may mga nagbo-blow out dito, di ba? Naglilibre. O, di ba? Saya nun. The Lord bless you. Eh, sama nyo naman si pastor. Hindi nga lang ako available. Niyaya naman ako, kaya lang hindi ako available. Pero yes, ang ganda nun. Ganda nung ginagawa nyo yun. Continue to be a blessing to others, mga kapatid. Huwag kayong mag-withhold. The more you withhold, the more will come poverty. Okay? Sabi nga ni John Wesley, sa kanyang sa kanyang article na use of money, make as much as you can. Save as much as you can. And give as much as you can. Hindi po masama that we would make money as much as we can. Hindi po masama that we live in abundance. Okay? If we are promoted, yan, si Neil na-promote, sabi niya kanina, di ba? Hallelujah. Ganyan na malakpak na. O, di ba? Praise the Lord. Okay? O, di ba? Binibigyan ng Lord, yung mga ganyan tao. Kasi alam ng Lord na yung mga taong yan, nagbibigay din eh. Okay? Okay? Hindi po masama na meron din tayong masave. Okay? Pero, wag po natin kalimutan yung pangatlo. Being a blessing, magbigay din po tayo. Yan. Ang problema, magiging masama ang pagkakaroon ng maraming pera kung ang security natin nandun sa pera at wala sa Diyos. Kung hindi natin isi-share itong tinanggap natin blessing sa iba. So, as a challenge to each one of us, God wants us to live in financial abundance and enjoy life. However, we must not let our possessions enslave us and make us greedy. Rather, let us put our security in Him and share the blessings with Him we have with others. Manalangin po tayo.